Paglabag sa konstitusyon ang pagpayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa budget insertions ayon kay Vice President Sara Duterte. Pero wala raw siyang balak maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Pero handa raw siyang palitan si Marcos kung kakailanganin. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Para kay Vice President Sara Duterte, wala nang kwestiyon kung sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng budget insertions sa General Appropriations Act o GAA. Hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Sinasabing naging daan ang mga budget insertions kaya napondohan ang mga flood control projects na kalaunan ay nadiskubreng substandard o mga ghost projects. Sabi ni Duterte, isang culpable violation of the Constitution na pinayagan ng Pangulo ang budget insertions kahit nakita niya ang ginawa ng Kongreso sa budget. Pero wala daw balak siyang mag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives. Pero handa daw siyang pumalit sa pwesto bilang Pangulo sakaling kailanganin. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sara Hilomen Velasco, nakatutok 24 oras. Nilinaw ng Justice Department na hindi kasama si Undersecretary Jose Cadiz Jr. sa mga nag-iimbestiga sa kagawaran sa maanumalyang flood control projects. Yan ay kasunod ng pagdadawit sa kanya ni dating Congressman Zaldico na tumanggap umano ng milyong-milyong piso para dalhin sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa DOJ, naka-leave mula November 21 hanggang 28 si Cadiz at wala rin namang aplikasyon for travel authority abroad. Nang tanungin kung iniimbestigahan siya ng kagawaran, ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, wala silang jurisdiksyon sa bagay na ito. Patuloy namin kinukuha ang panig ni Yusek Cadiz sa mga aligasyon ni Ko. Dalawa po kami na hindi na-assignan to interview any of the witnesses. Hindi visible sa akin yung mga evidence being gathered, yung testimonies ng potential witnesses, similarly with Yusek Cadiz. So, until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues of the Department of Justice. We will maintain our resolute conviction and belief that we need to bring this to the end. Diba? Na kailangan natin, tulad ng mandato ng Presidente, diba? Where the evidence will lead. Pinuna ni Senador Ping Lacson ang paglobo ng pondo para sa ayudang assistance to individuals in crisis situations tuwing may eleksyon. Ngayong taon, pinakamalaki raw ang nakuha ng 2 distrito sa Davao. Pero sabi ni Vice President Sara Duterte, nagamit ang naturang pondo para sa congressional candidates ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Jonathan Andal. 31 billion pesos. Sa deliberasyon ng plenaryo sa Senado sa budget ng DSWD, tanong ni Senator Ping Lacson, bakit daw tuwing may eleksyon tumataas ang pondo ng ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ang AICS ay isang social welfare program ng DSWD na nagbibigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food, or financial assistance sa mga kwalipikadong individual. Sabi ni Lacson, ang 23.6 billion na pondo ng AICS noong 2021
naman tumalon sa 39.8 billion noong 2022 na election year. Bumaba sa 36.8 billion noong 2023, bumaba ulit sa 34.3 billion noong 2024. Pero ngayong 2025 na election year ulit, lumobo na naman ang AIC sa 44.4 billion pesos. Ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talagang nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng politics. Baka maraming legislators na nagre-request pag election year, di ko alam, no? Baka ganun ang nangyayari. That's exactly my point, Mr. President. Ayon kay Lacson, ngayong 2025, ang pinakamalaking nakakuha ng pondo ng AICS ay ang Davao City, 1st at 2nd District, habang ang may pinakamaliit na AICS funds ay sa Sulu, 1st at 2nd District. Ang tanong ko, anong crisis meron sa Davao City na wala sa Sulu? Let's be clear, the crisis referred to in AICS are personal crisis. When we speak of these areas, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crisis. Ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte ang nanalo noong eleksyon 2025 sa Davao City 1st District, habang ang pamangkin niyang si Representative Omar Duterte ang nanalo sa 2nd District. Pero sabi ng Vice Presidente, nagamit daw talaga ang AICS para pondohan umano ang mga congressional candidate ni dating House Speaker Martin Romualdez. Dito makikita natin na ginamit ang AICS para sa politika. Ginamit nila ang AICS to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Romualdez. Hiling naman ng bise, tignan din kung magkano ang nakuhang pondo ng AICS sa iba pang congressional district na may kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. Hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft projects tulad ng AICS. Ang payo ni Senator Lacson sa mga taga-DSWD, huwag nang hayaan ang mga politiko na manghimasok sa mga pamimigay ng ayuda ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga alagang aso ng isang mag-asawa mula sa Sambuanga del Norte, nakahanap daw ng kamatch sa isang matching. Alamin natin ang kwento ng pagkakaibigan ng mga aso at ng unggoy na si Moy Moy. A dog is a man's best friend daw. Pero ang best friend ng mga asong ito mula Gutalak, Sambuanga del Norte, hindi raw tao kundi isang unggoy. Birbis silang nakikipag-bonding sa matching. Ang mga aso at ang BFF nilang unggoy na si Moy Moy, mga alaga ng mag-asawang Dodong at Ching. Taong 2017, nagkupkupin daw nila si Moy Moy nang makita nilang mag-isa ito sa bukid. Nakita po namin si Moy Moy nung nag-uma kami sa kinakahol ng aso. Papakawalan namin sana, sir, pero maliit pa kasi. Kaya hindi siya mabuhay kung ibalik namin sa forest. Kaya inalagaan muna namin para siyang bata. Tapos naghihingi ng pagkain kapag gutom. Hindi naman ako nahirapan sa pag-alaga ng unggoy kasi mabait naman siya. Si Moy Moy napamahal daw sa mga kumupkup sa kanya. Kaya kahit ibalik man daw nila ito sa gubat, umuwi pa rin daw ito sa kanilang tahanan. Gusto na niya at napamahal na din namin. Parang anak na. Tinuring namin. Wala kasi kaming baby. Kapatid naman daw ang turing ni Moy Moy sa mga alagang aso na mag-asawa. Parati niyan kasama yung aso ko kung saan kami magpunta. Kama niya pagtulog sa gabi. Kaya napamahal na din siya sa aso. Yung mga monkeys naman, very intelligent animals yan. Social animals sila. So sanay sila na may mga kasama silang ibang mga hayop na kagaya nila. So dahil si Moy Moy wala naman siyang kasamang mga unggoy, baka rin natutunan niya rin na itong mga aso na to, yung mga kasama niya. Pero batid ni Dodong na sa pag-viral ni Moy Moy, maaari ito bawiin sa kanya ang alaga. Kaya handa raw siyang magproseso ng mga kaukulang papeles para maging legal ang pag-alaga niya kay Moy Moy.
willing ako na i-process si Moymoy kasi ayaw ko talaga ibigay sa iba yung alagaw ko kasi alam ko na may kakayahan ako na mag-alaga kay Moymoy. Since juvenile pa lang yung unggoy, nasa kanila na hindi na yun basta-basta pwedeng i-release sa wild. Masyado na siyang sanay na nanggagaling yung resources niya dun sa tao. Sa batas lang naman, merong mga proper processes para mag-handle or mag-keep ng wild animals. So depende naman dun sa DNR kung paano sila magdi-deal with this. Napakahalaga talaga si Moymoy sa amin kasi wala kaming anak. Para na ding tao na parang napamahal na namin. Pero may ideya ba kayo kung anong klaseng unggoy si Moymoy? Kuya Kim, ano na? Si Moymoy ay isang Macaca fascicularis philippinensis o Philippine long-tailed macaque. Endemic ang mga unggoy na ito sa kagubatan, bakawan at kabundukan ng Pilipinas. Sila ay mga omnivore, ibig sabihin, kumakain sila ng halaman at hayop. Maliban sa mga prutas at dahon, kumakain sila ng insekto, alimango at maliliit na hayop. Samantala, para malaman ng trino sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Isa na namang yulo ang nagpakitang gilas sa larangan ng gymnastics. Siya si Carl Eldrew, na hindi lang isa kundi dalawang nasungkit na bronze medal sa 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships. Bukod sa mga Pinoy, extra proud din ang kanyang kuya na si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nakatutok si JP Soriano. Iba ang tatak yulo. Yan ang pinatunayan ni Carl Eldrew matapos magkamit ng double bronze sa 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships. Nitong linggo lang, nakuha ni Eldrew ang unang bronze medal para sa men's floor exercise sa score na 13.7333. Extra sweet ang podium finish ni Eldrew dahil nakamit niya ang medalya sa kabila ng sprained ankle. Masakit pa rin po. We still managed to compete with it and we still managed to get bronze even though I injured myself yesterday. But you know guys, we will fight in the very end, to the end. Kahapon, isa pang bronze ang nakuha ni Eldrew para naman sa horizontal bar finals. Present doon ang supportive parents ni Eldrew na naging emotional pa sa kanyang pagkapanalo. Love you, Ben, and so much proud talaga kasi. Congrats na. God bless. Siyempre, nagbigay suporta ang kuya niyang si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. May na-recover ulit ang mga otoridad na piraso ng mga buto sa Taal Lake. Sa gitna pa rin yan ang paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero na sinasabing inilibing umano sa lawa. Ayon sa mga otoridad, hinihinalang mga buto ito ng tao at itinurn over na sa SOCO team. Sa ngayon, nasa kustodiya na ito ng RFU 4A Cavite at CIDG Batangas para isailalim sa mas malalim na pagsusuri at investigasyon. Mahigit 2,000 pamilyang binaha sa Habonga, Agusan del Norte, kasunod ng pananalasa ng bagyong Verbena. May ilang natabunan pa ng gumuhong lupa ang tirahan. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Mga lupang nakatabo na sa ilang kalsada, mga kalat na naanod, mga sasakyang na puno pa ng putik at basura. Ilan lamang ito sa mga iniwang pinsala matapos ang malakas na ulan hatid ng bagyong Verbena sa bayan ng Habonga, Agusan del Norte. Ang kaniadtong mga kabalayan, karon nahimong puros yuta na lamang. Kinihuman ang nahitabong dakong landslide nini sa barangay A. Beltran sa lungsod sa Habonga, Agusan del Norte. Epekto gyapon sa bagyong Verbena. Swerteng nakaligtas ang pamilya ni Rodrigo. Motong singkit ko sa akong anak kung akong asawa nga magawas na takay masing naay segunda. Dito may agi sa luyo sa kusina. Pag igor may kabot diri sa highway pikas kilid, moto nga ning arya na pud ang bukid. Moto nga ang among gipuy-an nakuha jud siya nahandos. Itinuturing rin na pangalawang buhay ni Aris ang milagrong makaligtas sa sakuna. Ilang minuto lang kasi bago ito gumuho,
tinawag siya ng kanyang kaibigan. Ari na ako, wala na natabunan na gazuntood. Purot ang mga gamit. Ang nabili na ako, short raw, brief. Okay, wala mo ko'y baro dito nagdahik. Emosyonal rin nang makausap namin si Nanay Leonora. Nalubog sa baha ang kanyang tindahan at bahay sa barangay Balingguan kahapon. Mahigit 70 taon na raw siyang nakatira sa lugar. Pero ngayon pa lang niya naranasan ang ganong klaseng baha. Sila nalay mahibaw kung sa ilang ikatabang ba. Mga official sa atong gobyerno kung sa inyong ikahatag tabang sa amo. Dawato na mo sa ulay sa payan. Salamat yung kaayo. Umaapila ng tulong ang mga residente. Ayon sa LGU, nasa mahigit 2,000 na pamilya o mahigit 9,000 na mga individual ang apektado ng pagbaha. Ang pinaka-goal mo ginato sa tanan disaster response kay zero casualty. And we're glad nga kaloy sa Ginoo. Luwas sa mga habunganon sa wala mi doon ay mga report of evacuees, no? Na mga report of mga need rescue nun, pero luwas sila tanan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Bukas na mapapanood sa big screen ang level up na katatukutang hatid ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Pero bago yan, napuno muna ng kilig ang premiere ng pelikula dahil sa tila exclusive meet and greet doon ng Sparkle stars na sina Jillian Ward at Eman Bacosa Pacquiao. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang black carpet premiere ng pelikulang KMJS Gabi ng Lagim naging Gabi ng Lambing? Dahil yan sa dalang kilig ng unang pakikita ni na star of the new gen Jillian Ward at young boxer and new sparkle artist na si Eman Bacosa Pacquiao. Agad nag-viral ang meet and greet video na mayroon ng mahigit 14 million views sa official Instagram account ng GMA Regional TV at Sparkle GMA Artist Center. Nag-uumapaw raw ang chemistry ni na Jillian at Eman. Bumiyahe pa raw si Eman mula Cotabato para sorpresahin si Jill. Sobrang na-surprise po kasi wala akong idea at all. So, nagulat po talaga ako. And, ayun, syempre I'm very happy, very happy. And, kasi po, pag yung nakikita ko lang siya, either nagla-like siya or yung pag nagme-message po siya. Actually, sobrang sweet po ni Emma. Nagme-message siya minsan na God bless, as mga reminders to have a great day, gano'n. Siyempre, masaya po yung heart ko na nakita ko siya. I'm very thrilled and honored po na nakasama ko po siya ngayon manood ng Gabi ng Lagim. Pero teka, bakit parang may namumuong love triangle? Ang ka-love team kasi ni Jill na si Rahil Birria sa Abot Kamay na Pangarap at Never Say Die, pabirong hinamon ng sparring si Eman. Nirepost naman niya ni Eman with emoji na boxing gloves. Bukod sa kanyang showbiz crush, na-meet na rin ni Eman ang kanyang idol na si Ding Dong Dantes na dumalo rin sa premiere night. Full support din sa movie ang ilang Sparkle at Kapuso stars, gaya nina Barbie Forteza, Isabel Ortega at Jack Roberto. Naroon din si National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee, GMA Network Senior Vice President and GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion, at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Siyempre, present din ang mga bida ng horror trilogy. Ang bida sa episode na Pochong na si Miguel Tan Felix at kanyang co-stars na sina John Lucas, Ara San Agustin at Eva Darren. Sobrang intense and natuwa ako, nag-enjoy ako dahil iba't ibang episodes, may iba't ibang treatment. So, sobrang sulit.
Present din ang bida ng Berbalang na si Sanya Lopez at ang co-star na si Rocco Nasino. Iba yung nararamdaman mo. Every tema, iba yung feeling. Meron drama, meron kang matatawa ka, meron talagang seryoso, nakakatakot na baka nga magkatotoo. Ano? So, nakakatawa, nakakaaliw. Nakakilabot lang na may evidence na totoong nangyari. True stories talaga. Dumating din ang cast ng Sanib na pinagbibidahan ni Jillian kasama sina Ashley Ortega, Lotlot De Leon, Epi Quizon at Nikki Ko. Naroon din ang kanilang mga direktor. At syempre, ang multi-awarded journalist and host na si Jessica Soho. Napaka-intense. Parang, wow, nakagawa kami ng ganito. Hindi ako makapaniwala, nakaka-proud. Kasi yung storya ang solid eh. Tapos yung mga effects at saka yung storytelling, wow talaga. Manood ho sana kayo. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. But I'm scared! Showing na ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie sa mga sinihan simula bukas, November 26. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes, 30 araw na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ang Pasko